Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Cebu at Leyte ang magnitude 5.1 na lindol na tumama sa Bogos City kanina hapon. At ayon sa PHIVOX, aftershock pa rin ito ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Bogos City noong nakaraang taon. Kabilang po sa napalikas ang mga pasyente ng isang ospital. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa gitna ng malakas na pagyanig, nagsitakbuhan ang mga tao palabas ng isang convenience store sa Bogos City, Cebu. Nagsitumbahan ang mga paninda sa isa pang tindahan. Napatakbo din ang mga mamimili palabas ng tindahan ng ukay-ukay. Nabalot ng takot ang mga empleyado sa tindahang ito. Gayon din ang mga residenteng ito na napatakbo nang tumama ang magnitude 5.1 na lindol. Nayugyog ang mga sasakyan. Ang mga estudyante ng isang kolehiyo nagsilikas at napatakbo patungo sa open area. Pinalabas din ang mga pasyente sa ospital na ito. Ang iba, nasa mga hospital bed pa at nakaswero. Rumarampa naman ang kandidatang ito sa Miss Bogo 2026 nang tumama ang lindol. Ibinibida niya noon ang katatagan ng mga taga-Bogo sa mga naranasang kalamidad. To rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Serbisyo sa Bogo. A community that serves... Dugay-dugay dyan siya na nahuman mga 10 seconds siguro to siya kay pag-una kay ni kuana siya, pag-una kay ni hinay siya ya, hantod nga ni paspas siya. Wala na lagi padayon na ilahang sashing sir, iputol na lang nila. Ayon sa PHIVOX, tumama ang magnitude 5.1 na lindol 3:22 ng hapon. Intensity 5 sa Bogos City at Medellin, Cebu. Ramdam din ang lindol sa iba pang bahagi ng Cebu at Leyte. Ayon kay Bogos City Mayor Maria Shelo Martinez, wala pa silang naitatalang matinding pinsala dahil sa lindol, pero may nawalan daw ng malay. Patuloy rin ang pagkalap nila ng impormasyon. Ayon naman kay Cebu City Mayor Nestor Archival, wala rin silang naitalang major damage sa kanilang lugar dahil sa lindol. Inabisuhan din niya ang mga tao na kumalma, huwag magpanik at maging handa sa posibleng aftershocks. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Halos 20 piso kada litro ang taas presyo ng nakaambang ipatupad sa diesel sa panibagong mega oil price hike ngayong linggo. Nagkakasana ang isang grupo ng mga driver at operator ng Transport Holiday. Saksi, si Salima Refna. Sa ikalimang sunod na round ng mega oil price hike, hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litrong itataas sa presyo ng diesel bukas. Hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro naman para sa gasolina. Ang kerosene hanggang 9 pesos and 10 centavos kada litrong itataas. Oras na maipatupad yan ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR, papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene aabot na sa 178 pesos per liter. Kaya maraming tsuper ang nangangamba sa patuloy na paglobo ng mga presyo ng petrolyo. Ayan na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, di na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Nagbabalak naman ang isang samahan ng mga transport driver at operator sa bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa ang lumahok dito. Kabilang dyan ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin.
Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Ang driver-operator na si Artemio ngayon pa lang hindi na bumabiyahe. Kaya sana, ang solusyon siguro, tataasan po natin na pamasahe. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Sa Tuguegarao City, may isang gasolinahan na limitado sa 3,000 pesos ang pwedeng ipangarga kada sasakyan. Ayon sa namamahala rito, ito'y para maiwasan ang pag-hoard ng mga petrolyo. Ayon sa Malacanang, nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa Development Budget Coordination Committee. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon. Bukas sa kadakda ulit makipagpulong ang DBCC kasama ang Pangulo para isumite ang kanilang mga rekomendasyon. Sa ilalim ng RA 12316, may kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o tanggalin ang excise tax. Pero posibleng sa susunod na linggo pa ito maipatupad dahil 15 araw ang kailangang lumipas bago ito maging ganap na batas. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is a temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum. Pababain nyo yan, and the best step is tanggalin muna temporarily yung buwis. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senador Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman niya ng mga Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. So baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspensyon ng excise tax. 6 na piso maaaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Bukod sa petrolyo, may taas presyo rin sa LPG. Ang Regasco nag-anunsyo ng dagdag na 16 peso sa kada kilo ng LPG o kaya 176 peso sa kada 11 kilo tank. Sa ngayon, nasa 1,488 pesos hanggang 1,600 pesos ang kada 11 kilo LPG ng Regasco sa Luzon. Pinangangambahan naman ni Senador Win Gatchalian na magkaroon ng kakulangan sa LPG supply sa bansa. For LPG nga, in 33 days, wala ka ng LPG. So it's very hard for businesses. Nababahala ko dahil until now, hand-to-mouth pa rin ang supply natin. Para sa kanya, pwede nang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan niyang mag-price freeze kung sakaling mas tumaas pa ang presyo ng LPG. Ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Ako, si Salima Refra, ng inyong saksi. Simula po sa Miyerkules, mahigit 300,000 tricycle drivers sa labas ng Metro Manila ang nakatakdang bigyan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD. Ayon po sa DSWD, gagamitin nila ang listahan mula sa mga LGU na siyang nagbibigay ng permit sa mga tricycle driver. Posibleng tumaas ang bilang ng benepisyaryo kapag pumasok na ang lahat ng report mula sa kanilang mga field office. At binubusisi raw ang listahan para matiyak na walang dobleng pangalan, walang kulang na entry at tama ang mga detalye. Isinasapinal pa ang lokasyon ng mga payout area. Antabayanan daw ang anunsyo sa official Facebook page ng DSWD at sa mga page ng kanilang mga field office. Tumilapon po ang mga sakay ng isang truck matapos itong bumangga sa Center Island at sumalpok sa kasalubong na multicab sa Alyosan, Cotabato. Patay ang 4 na pasahero na patungo sana sa beach para ipagdiwang ang graduation ng isang kaanak. Saksi, si Efren Mama ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, binabagtas ng isang elf truck ang barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato pasado alas 3 ng hapon nitong Sabado de Gloria. Nang maabutan ng elf truck ang motorsiklong nasa harapan nito, biglang kumabig pakaliwa ang truck dahilan para bumangga ito sa Center Island at rumampa papunta sa kabilang lane. Natumba ang truck at sumalpok sa kasalubong na multicab. Ang mga pasahero ng truck tumilapon. Nakahandusay pa ang 29 na sakay ng truck nang marespondihan ng rescue team. Pero 4 sa mga sakay ng truck ang dead on arrival sa ospital dahil sa tindi ng sugat. Kabilang sa mga nasawi ang 3 taong gulang na batang lalaki. Patuloy pang pinapagamot ang iba pang mga sugatan. Kwento ng driver ng elf truck,
Iniwasan nito ang motorsiklo sa unahan para hindi mabangga pero nadisgrasya pa rin nang pumasok sa ibang lane. Ayon sa Cotabato Police, papunta dapat ang mga sakayan ng elf truck sa Cusiong Beach sa Maguindanao del Norte para ipagdiwang ang college graduation ng isang kaanak. Pero di sila umabot sa selebrasyon nang mangyari ang malagim na disgrasya. Kinukunan pa ng pahayag ang mga biktima kabilang na ang pamilya ng mga namatayan. Namahagi na lang financial assistance ang DSWD Region 12 sa mga biktima. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ng dalawang sakay ng motorsiklo matapos silang sumabit sa nakalaylay na internet wire sa barangay Tibao, Mlang, Cotabato. Sa kuha ng CCTV, makikita na nagpaikot-ikot pa ng ilang beses sa ere ang motor bago tuluyang sumemplang. Sa paon ng impormasyon, papunta sana sa direksyon ng barangay Dalapitan ang motor nang bigla silang sumabit sa wire na nakalaylay sa gitna ng kalsada. Ayon sa CCTV uploader, bagong insidente, nasagi ng dumaang truck ang wire na naging dahilan para lumaylay ito. Agad dinala sa ospital ang dalawang sugatang sakay ng motorsiklo.